Good morning guys, Boss Gon is babalik. So ngayong araw na to sasamahan ko yung pamangkin ko dun sa pagpapayrol nila dun sa bago nilang building sa Parian. So kasi yung dati nilang building medyo nagsisiksikan sila. So time check tayo muna bago tayo umalis. It's 9:15. So mga 9:30 nandun na kami. So, samahan nyo po kami sa aming mga paglalakbay patungo sa bagong school or bagong building ng aking pamangkin. And good morning po. Let's go. Bisa tayo. Papagasolina muna tayo bago tayo kumana. May dala kang ballpen? Tapos ba, alamin mo rin kung kailan ng ano yun ha, pasukan. Tanong na lang natin. So dito, sa ganyan intersection, pag dumiretso po kayo, yun yung gate 1. Pag kumaliwa kayo, yun yung gate 2. Sa gate 1 po, ang kalimitan pong dumadaan dyan, yung mga nag-ocular po rito sa loob. Kasi kailangan makita po sila dun sa gate 1 at may instruction kung binibigay. So yung iba po kasi minsan naliligaw kapag gumagamit ng Waze. So mas maganda kung gagamit po kayo ng Google Map. Kasi dito po sa Lakewood ay may pinatutupad po na ng sticker no entry. So let's go po, diretso na tayo. Ito po yung barangay Tadlac. Dumaan kasi para iwas na rin po sa disgrasya. Kailangan po ang daan sa may highway. Dito medyo safe po at sa lahat mahaba yung biyahe. Sabi. So makikita nyo po sa gawing kanan ko po yung mas kilalang resort po dito, yung Garesio. So, maraming mga vlogger na punta rito.
CCTV mo, mukhang may nangangampanya. So, ito ang bagong kalsada po, papunta bagong kalsada. So, ito bahagi po po ito ng Masili. Barangay Masili. So kapag dumating po yung aming reflector, kami po ng aking pamangkin na si JM, nasa Turangco, first time namin pupunta ng Marilake. So at kapag medyo may time pa, diretso po kami ng ayun, Kabyang Tunnel sa may Tanay Rizal. So medyo dagsa ang dagsa ang CCTV mo. So dito kahit po rito sa loob ng ng barangay na to, may nanguhuli rin din po rito. Especially sa mga walang helmet. Pero ngayon, diba sa panahon ng pangangampanya, may exception muna. So dito tayo sa kanan dadaan. Ayan. Kasi matagal po ron. Yung nagkakaipitan doon, gawa po kasi ng mga sasakyan. Pero ngayon, masasabi mo, wow, siguro nag-uuwi yan dahil sa kakaroon yata ng long weekend dahil sa pagboto. So, pagkasulina po muna tayo para hindi naman ako lagi nagpupulaktan. Patayin po muna natin para sure tayo at ligtas kasi bawal po talaga pag nasa gasolinahan mo po magsesetron ka. Babakan mo na ba? Tapos JM. Five, 100 black. Ay, hirap magtulak. Dami ng ginagawang building dito.
Pwede sana dyan, no? Kung ano. Pwede ko may face mask ako wala. May mga angkas na chicks. Okay, let's go. Double check muna na tayo. Okay, okay. Game na. Okay na ba? Seminar bago humawak ng manibela ang isang motorista. So kasi nung ako po ay nagtatrabaho sa Honda, may driving seminar kami. So bawal po sa mga nagtatrabaho sa Honda yung hindi ka maalam pagmaneho ng motor. So doon, before ako nakahawak ng manibela, pinag-seminar nila ako. Then after nun, nag-driving school ako. Dapat alam din nila, alam din ba? Dapat nasa kalsada. Kaya minsan nagkakaroon ng road rage. Ayan, tulad nito, hindi pa tayo pinabi. Sinita mo, sila pa yung galing. Paalala na lang sa ibang motorista na alam mo nasa highway ka at sa sasakyan, dapat medyo itabi mong bahagya yung sasakyan mo. Una, iwas na rin sa gulo, sa hassle sa iba. Hindi rin natin masasabi ugali ng tao. Mamaya, diba? Mahirap na. Alam mo, may pamilya tayo naghihintay sa atin.
mo, kagatin yung paa mo nun. So, lapit na tayo sa bypass. So sa pagmumotor, dapat alam nyo rin yung mga hand signal. Malaking bagay din yung hand signal kahit meron kang sa motorcycle may signal tayo, pero may mga hand signal tayo na ibigay sa motorista ng babala. Siyempre, paglampas, sa scientist kayo na meaning, salamat na pinagbigyan kayo. So wag lang lagi yung singit ng singit na alam mo maiipit ka at magdidisgrasya ka, singit pa rin. So maging responsable tayo sa paghawak ng manibela. So yung kay Miss Yana, hinihingan ako ng reaction doon. So ayoko magbigay ng reaction. Pero alam mong mali ka, tanggapin mo. Tanggapin mo yung pagkakamali, hindi yung makikipag-away ka mali. Pangalawa, sa mga four wheels may mga disadvantage sila. Kung bakit ang inaano sa isang motorista is sa kanan, sa kaliwa ka mag-o-overtake dahil din yung driving seat ng mga driver. Pero kung mag-o-overtake ka naman sa kanan, always gamit yung busina. Ang hirap na nga tayo ng busina ng motor, hindi ka pala gamit ng busina. So ako nanghihiram lang din ako ng motor sa tatay ko. Kasi sa kanya itong motor hindi sa akin. So may mga naging motor din ako dati. Problema, na-accident din naman ako, nasira yung motor. Buti hindi nadamay yung ang nasa likuran ko. Yun nga lang, malala ang pagkaka-disgrasya. Pagkakataon na kapag sobrang pagod ko ay dumudugo ang ilong ko. Kasi sa ilong ako nagka-problema dahil talagang lumano yung ilong ko, nabasag, malimusan ko. Okay lang, kapag biyahe ako, lagi ako kasama. Anytime na magkaroon ng problema, mabilis ko mapapansin. Any moment, nasa na kami. Nasa school na kami ng pamangkin ko. Any moment, malalaman ko kung bagsak din ang aking pamangkin. Pasado ba, be? Pasado ba kayo? Nasa kaya
ko ano. Sarap yan. Oh! Oh guys, so isa ang mata sa kalsada ko. Isa sa yan. Ito. Traffic. Alvaro Emergency. Nalimutan ko nga pala ang double visor yung aking FD. Dyan ba? Ano na? Start na rin sila ng ano? Schooling. Sabi? Start na rin ba sila ng schooling ngayon? Ay, di ba nagbabakasyon? Sana ulo. Katulad nyo, may bakasyon. Yun ang joke. Nagpakasyon pa kayo, tatatlong araw lang pasok mo. Lupit nyo, boy. Ngayon kaya be, ilang araw kaya mag-pasok?
guys. Mga ano natin. Oh. Saan tayo ba? Dito? Saan? Ay, yun dito. Di ba kayo dito? Daan lang kayo. Doon, doon tayo. Hihit lang ako mga bossing. Lumampas kami. Kasi nung nakaraan, sabi na punta. So, ikakat ko muna po mga bossing yung aking video kasi wala namang time frame tulad dun sa school administration. So, mamaya na lang po, update po tayo sa kaganapan sa pag-enroll ng ating pamangkin. A few moments later. Okay, tapos na po kami magpa-enroll. Saglit lang. So far, maganda naman ang grades ng pamangkin ko. Sayang nga lang, 1 point na lang. Naka-9 na siya. Oh! Dinaan lang sa pagiging pogi, kaya pumasa eh. Sige ha. Umalis ka dyan. Hindi ko makita yan. Tara ulit. Magpapaserox pa tayo. So, dito tayo sa Katuladadaan. Tamang galan lang. Magpapaserok sa loob ng Kalapa kasi medyo mura magpaserok sa loob. Kung dito sa cross yung pera kong dala yung pera na aking pamangkin sigurado kukulangin. Ayan, palampas na alalaman mo talaga kasi yung kamote rider. So always lang lagi mga boss kapag tayo alam nyo may papasok sa gawing kaliwa galing dito sa kaliwa kalsada o ano mang ano always magbigay tayo. Para iwas disgrasya na rin. Tayo sa kanan. So dito guys dito ko lumaki sa lugar na to. Dati dito nagpanak kay nanay so dito lang malaki na i-improve dito tapos kalakalan natin ng lugar nito hindi ganito dati ang lugar na to masyado masikip pero ngayon ay sabi mo ano na umunlad na rin siya ito parang kayo pala yan sana ako lumaki. Actually, doon kami sa may Reyes, hindi na kami dito sa may gawing kalsada. Pero kasi yung Reyes nito, halos 2 bahay lang ang pagitan, Reyes na.
be, ano masasabi mo sa grades mo? Ha? Masasabi mo sa grades mo? Pasado o bagsak? Ha? Siyempre pasado. Sayang nga lang 1 point na lang, no? Hindi ka pa pinagbigyan eh, no? Pero wala talagang binigyan ng award sa inyo. Anong average nila? Nasa 90 plus. Pero sa'yo, no, hindi pa napagbigyan, no, eh? Pero okay na rin. At least hindi napabayaan ang pag-aaral. So pagdating mo na college, magte-change course ka na. Ha? Pagdating mo ng college, magte-change course ka na. Hindi, ikaw tatanong kung anong course ang iti-take mo. Siyempre, ngayong grade 12 ka na, siyempre, dire-diretso yung course na tinake mo, yung strand na ginagamit tinake mo ngayon. Siyempre, pagdating ng college, magbabago yung isip mo. Anong iti-take mo na? Ha? Sa IT pa rin. Regarding pa rin sa IT. Depende rin naman. Halos parehas tayo ng magiging course. Bagay, hindi man naman kasi ang IT talaga. Kahit sa ibang bansa, lahat ng pinupuhay din. May kinalaman pa rin sa course. Dito ang mo yata, IT course din siya, di ba? No. Dito ang mo sa Korea, IT courses din siya, di ba? So yung dito yung nasa Korea ay pag graduate siya ng IT ng sakali ay kukunin siya, ay sasama siya dun sa Korea. So dito na kami sa PMI, dito kami magpapasero, sanap na kami ng parking spot para hindi na nakakasaga sa Kalsada. Hindi na ako siguro magpa-park bebe. So na lang tumawid. Sige. Ayos lang ako na. So ayan guys, dito. Kasi dito guys medyo murang murang pa Xerox. Ano yung helmet mo para nila init dito? Oops, sorry. Bigyan ko lang ng pampaserox ang aking so mamaya na lang po ulit, update po tayo sa aming paglalakbay. So ayan guys, nalay. So yun guys, sabi ko doon sa concrete ko, putot-putot na sa so yun guys, sabi ng pamangking ko kung kaya daw umakyat ng motor ko doon sa may bukay. Balak namin puntahan ngayon yung sinasabi na maliit na bayan ng Corona. So mamaya try natin kung makakakit nga ba yung motor doon para makita natin yung maliit na bayan ng Corona. So makikita natin doon sila naroon. First time ko pupunta rin kahit ako taga rito. Kasi ako masyado nagagala rito sa Laguna. Mas
mas gala ako pagdating sa Metro Manila. Yan. Gawa kasi trabaho ko ng may motor pa. Hindi pa ako nanghihirap ng motor sa traffic. So naglalamog ako kung saan ako nakakarating ako ng Baguio, nakakarating ako ng Pampanga, Bulacan. Yun, dito ako sa Laguna pero nakakarating ako ng Bulacan, saka ng Baguio. Mamaya update tayo kapag punta natin sa isang bayan ng Konoha, maliit na bayan ng Konoha. Doon na tayo sa maliit excuse me po. Doon tayo sa bayan ng Konoha. Sa bayan na lang ng Konoha. Ayun guys, mga boss, dahil sa tayo ng bayan ng Konoha. Go. Grabe ang init, sakit sa balat. Daming maganda sapatos ko yan.
lugar ng Kalamba. Maraming eskwelahan dito, halos sa hindi nagkakalayo mga eskwelahan dito. CI, School of Science, St. John College, yun, pinaradahan ko na kanina, LCPA, isa sa mga school na pinasukan ko noon, Kalamba National High School, located po siya sa Galindero. Maraming lang naman dito. Wala pa 15 minutes or 10 minutes makakarating na dun sa eskwelahan ng Galindero. Tapos hindi na naman po sa tabi ng jetty ay andyan na ang extension po ng Galindero. Sa FM, ang isa sa mga eskwelahan po na nagbibiso po sa electric. Elementary po, ang hala, sa loob. Ay, salamat po po YouTube. Thank you, Lord. Sayang ba, no? Hindi ka na lang kumulitin. Wait, sana natin puntahan yung ano eh. Yung nasa paligid. Ayun, tarak-tarak. So gusto na pamangkin ko ng gano'n sasakyan pero hindi gano'n yung sura. So ito eh, Silay. Silay High School. Dami po ng eskwelahan dito. Ito pala sa dinadaanan namin talaga naman masasabi mo halos talaga naman makaraming eskwelahan. Kaya high school tapos CI Elementary. Stop mo na. Makakailan pa rin na. Makakailan kita na. Wala. Ay tayo yan. Baka sa pasukan, bibigyan kayo ng bagong uniform. Tanong mo kay Papa mo kung bigyan kasi ng bagong uniform.
Nakikita niyo pa sa itaan. Yan pa yung cellphone. Agad tusok ka rin sa akin. Tayo, papunta sa Manila, bayan ng Konoha. Subok ka na konti sa akin. Dito mahirap tong kalsada dito. Sa mga nagmumotor, dali niya. Lubak-lubak lang yung kalsada. Malayo pa. There's na lang. Kaya tayo bumangga. Oh, ito yung castle. So ito guys yung castle na nakikita natin sa may highway. Hindi pwede pumasok na. May entrance. Oh, bawal. So private property siya. Pwede na. Ano yan? Resort. Diretso pa. Diretso pa, be. Kakanan na lang. Pasensya na kayo mga boss kasi totoo lang kahit ako taga rito hindi ako masyadong kumagala sa mga sinisingit ng bayan ng Calamba. Yun nga, sabi ko nga noong una ay mas gala pa ako sa Metro Manila. Direct pa. Direct pa, be. Dito. Ito na. Ito na yun. So, ayan guys, nakikita nyo po. Sino yan? Si Asuma. Si Kapal Kawai. Sino yun? Si ano? Pwede ba tayo dito sa kabila? Dito tayo sa may liga. Okay. Stop over muna tayo. Baba muna tayo. Okay. O yan mga boss, nakita nyo yung una doon, sino yung nauna? O yan, si Sir Asuma, si Sir Guy, tapos yung dalawang palaka na tumulong kay
Hindi ko lang kilala guys kung sino yung dalawang palaka. Hindi ako masyado kasi nanonood ng Naruto eh. Siguro mamaya manonood ako. Mas lagi ako kasi nanonood ng Solo Leveling. Kasi ang ganda kasi ng ng istorya niya. Eh, so yan yung tumulong kay Naruto na yung dalawang palaka. This is Sir Kai. Saka si Sir Asuma. Tingnan natin yun nandito sa una. So, first time ko talagang makaparating dito. So, yun pa, may mga ninja sa taas. Diba, Stig? Ang galing. Magtaka ka pag may biglang lumitaw dito na sige Sangoku. Ah. Ano to be? Resort? Ang lolo ni Tsunade. Si Madara. So yun lang kilala ko. Ang matandang ermitanyo. Diba? Siyempre, siguro kilala niyo naman to. Parang gusto nang tumawag ni Naruto. Si Tsunade, tatay ni Naruto, si Minato. Oh, di ba? Astig. Yun pa. May ninja pa sa taas. Mga anbo yan o, be? Be, mga anbo. So, ayan guys. Nandito na kami sa maliit na bayan ng Konoha. So nakita nyo naman yan. Ayun. Ayan. So uwi na kami. Basta po kami rito. Ang wala lang si Kakashi. Pero may Kakashing anbo rito sa taas. Ayun. So yung iba nando sa taas. So far okay naman siya. Isa lang height. Isa lang height. Wala si Kakashi yung Chunin. Ano ba? Oh, yung Kakashi Hokage, no? Pero ang nakalagay doon yung Kakashi Anbo. So, ganda, ang galing. Magtaka lang tayo kapag may biglang lumitaw rito si Son Goku kaya si Saitama. So, ayan. Uwi na po kami. Update na lang po ulit pag nakabalik kami. So mamaya kakain daw muna kami pagdating bago kami umuwi. So back to rides na uli. Ayun po, ganda sana sa baba. Hindi na po masyado kita. So pag dumating po yung drone na ibibigay sa akin, tatry po tayo magpadpad ng drone. Pero saan ang labas niyan? Sa kabila. Sa may castle. So, dito raw po kami. Numaan. Saan? Ang bira. Bastos. Oh, andito sila Pikachu. Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Squirtle. Hindi ko kilala yung ibon. So dito na po tayo. Pasaway itong aking pamangkin. Yes. Hindi ko lang po alam mga boss kung ito ay resort. Kasi doon
sa kabila, andun yung castle, no? Dito itong castle, tsaka parang ano siya, may swimming pool pati sa loob. Hindi tayo pwede sumilip pag magalit yung may-ari or yung caretaker kasi wala naman tayong permiso. So, anytime na magbibidyo tayo, pwede lang siguro sa labas. Pero yung sabihin mag-ano tayo, bang magalit sa akin. On your limitation. Mga ginagawang mga dito resort. Ganun, hindi tayo pwede dun, diba? Kasi private property to. Ganda rito, tahimik dito. So be, pag umakyat ka rito, motor gamit mo at alam mong pababa, ilalagay mo sa kwarta yung gear. Why kung bakit nilalagay mo sa kwarta yung gear ng motor is para wag masira. Kasi anytime na bigla ka mag-accelerate, para yan ugong malakas makasira yun ang makina. Wala nagtitindang halo-halo, so doon na lang siguro sa amin. Ito lang po ang problema rito, malubak. Ito lang naman technique dyan, pitik-pitik ng bahagya sa preno para wag tuminit. Tapos kasi yung medyo mataas kung papupunta sa paakyat, pero pag pababa dito ako nasa gitna duma, okay lang. Kasi itong medyo mataas dito sa parting kanan natin, kakayanin niya ng motor. Pasawin ng mga balang ko. Delikado yung mga ginagawa. Okay, let's go. Yan na. Good chill ride lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Tapos na. Napansin na may pag nagkano wala, nangkatayo.
kaibigan mo. So, kapag tumating ang reflector test ay kailangan pinapakyak na ako. Sa ngayon, nag-update ako sa akin motorcycle test kung ano ang balita sa iban. Sabi ko, ganun kalakihan yung aming katawan, pero adjustable naman. May mga bayan sa atin kapag wala ka reflector test, hindi ka pwede pumiyahe. Pero maganda kapag may reflector test, hindi never pwede ka lang kami. At may ilaw ang ilalim ng motor mo, maganda. Iwas disgrasya. Still right pa rin. Parang nag-i-slide yung kanyang video. Dito rin tayo sa bagong kalsada dito. Kasi kapag dumiretso po kami, medyo alanganin po yung pagpunta. Sa accident prone kaya din yung aming buwan. Bago makatawid natin dito, alis kasi madali lang, slow down naman yung mga sasakyan. Lahat nagbibigay. Wag lang magiging kamot eh. Ito pa more. Ginagawa ng 4-wheel kanina, medyo delikado yun. Nakatutok siya doon sa truck. At marami na aksidente dahil sa mga ganong tao. Pero dapat tama lang yung gawin ng LTO, magkaroon ng drug test, parang school, driving school. Paliwanag yung mga or katulad din sa ibang bansa, magkaroon ng anger management. Alam, minsan talaga ang temper ng tao, ano masasabi, kaya kailangan, sabi nga, magbaon ng mahabang pasensya. Pasensya po ha, pasensya yung hindi pasensya yung kinakain, masarap yung pasensya.
taas ba kinulim naman tayo, kaya alam pa uwi, inarawan naman tayo. Balak yata tayong gawing daing. Pero sana na dumating na yung road para makapagbalikan tayo dito. Sa mga dadaanan natin bayan, makapagbalikan ng road para makita ng iba kung gaano kaganda dito sa Tagum. Palitan mo na kung saan papunta. Ayun, mga boss. One time pupunta po kami ng Tampali. Ayun! Tayo. Tanong kaya ito kami yan. Halo na. Okay na po. At dito na po kami sa amin. Salamat po sa panonood niyo sa aking video. At sa mga susunod ay muli tayo mag-rides kasama si Boss J. So, thank you po ulit. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Please subscribe. Like and comment, like, comment, share para sa iba po natin video.